Lumutang ang mga ebidensya na nagpapakita na mayroon umanong koneksyon si dating Senator Bato de la Rosa sa mga sindikato ng illegal na droga. Ito'y matapos maglabas ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ng impormasyon na nagpapakita ng pagkakaroon ng mga aligasyon laban sa dating senador. Ayon sa PDEA, may mga impormasyon silang nakuha mula sa mga confidential source na nag-uugnay kay dating Senator Bato de la Rosa sa ilang mga individual na sangkot sa illegal na droga. Ipinahayag ng PDEA ang kanilang pag-aalala hinggil dito at sinasabi nilang magsasagawa sila ng mas masusing imbestigasyon ukol sa aligasyong ito. Samantala, si dating Senator Bato de la Rosa ay maring itinanggi ang lahat ng aligasyon laban sa kanya. Iginiit niya na ito ay pawang kasinungalingan at paninira lamang sa kanyang reputasyon. Bukas ang pinto para sa pagsisiyasat at ang patas na pagtrato sa lahat ng sangkot sa kontrobersya na ito. Mananatiling bukas ang ating mga mata at tenga sa mga susunod na pangyayari. Muling ikaw ay nakatutok sa boses ng masa at para sa patuloy na pagtutok sa mga sulat ng bagong balita, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell. Or what? Sir, before I will answer your question, please allow me to read my opening statement. To the esteemed members of the honorable body, the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, chaired by Honorable Senator Ronald Bato de la Rosa, the Secretary of the Department of the Interior and Local Government, Secretary Benjamin Abalos Jr., sir, maraming salamat po sa suporta. Director General Moro Virgilio Lasso of PDEA for the technical support, sir, maraming salamat din po. Fellow officers from the Philippine National Police, pleasant morning to all of us. On behalf of PRO Calabarzon, we wish to extend our appreciation in this invitation, an opportunity for us to inform the public of what transpired on April 15, 2024, that eventually led to the seizure of more than 1 ton of meth, commonly known as shabu. In response to the marching order of the Chief of the Philippine National Police that the PNP should be visible on the streets, the PRO identified strategic areas where to set up checkpoints operation to assist in the public and preempt lawless elements from the nefarious activities. It is during the conduct of checkpoint operation last April 15, 2024 at around 7:20 a.m. by the members of Alitagtag Municipal Police Station along Barangay Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas. The team, led by Police Captain Luis De Luna Jr., was able to flag down a silver photon passenger van with plate number CBM 5060, with several plate numbers found in front of the passenger seat and loaded with sacks containing clear plastic containers with white crystalline substance. Examination conducted by PDEA confirmed the same to be shabu. At exactly 9:15 in the morning, I informed the Chief PNP, Police General Romel Francisco Marbil, of the discovery of the illegal drugs. Ang instruction po niya is to secure the suspected illegal drugs. For 43 hours, I acted as the ground commander from the time of unloading until the official turnover to PDEA in Quezon City. The driver of the flag down van was later identified as Mr. Ajalon Michael Sarate, who claimed to have no knowledge of the illegal drugs confiscated in this operation, was arrested and subjected to on-site inquest proceedings on April 16, 2024 for violation of Section 5 of Republic Act 9165 and Section 31 of Republic Act 4136. As several plate numbers were initially found inside the van. The confiscated illegal drugs were continuously inventoried in accordance with existing laws for almost 35 hours. Likewise, backtracking of the CCTV footages were undertaken, which led us to Nasugbo, Batangas, where the illegal drugs were offloaded from a sailboat.
Operatives were also able to identify the true identity of the arrested suspect and his cohorts, who were in 3 separate vehicles found to be in convoy with the intercepted photon van. Lateral coordination with the other law enforcement agencies were made for further verification of the suspect and other identified personalities. At this juncture, I would like to take the opportunity to publicly acknowledge the assistance and support extended to us by Honorable Edelberto Pungos, the Mayor of the Municipality of Alitagtag, Batangas, Honorable Alfredo Mertola, the Barangay Chairman of Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas, and all the members of their council. The traffic enforcers who directed the flow of traffic under the heat of the sun, members of the Batangas Prosecutor's Office, and media practitioner, our witnesses during the almost 35 hours of continuous inventory. Wala pong tulugan ito, Your Honor. And most of all, the people of Barangay Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas, who stayed with us for almost 43 hours. During that time, the PNP... Kenneth, excuse me. What do you think? Bakit umabot ng 43 hours? Sir, because of the volume po, sir. Volume. Opo. Napakarami. Yes, sir. Tapos yung weighing scale ninyo, isa-isang dadaan doon. Yes, sir. Because nung tinanong namin, sir, yung prosecutor kung pwedeng by 10 na lang, sir, hindi po sa pumayag because yung confiscated drugs po, sir, nakalagay individually sa plastic container. So one by one, bawat plastic lagay sa weighing scale. Yes, bawat Your plastic Honor. lagay ganon. Yes, Your Hindi Honor. pwede yung isang buong sako nilagay nyo doon. Hindi po, Your Honor. Okay. Thank you. Kaya umabot ng 43 hours. Yes, sir. Continue. During that time, the PNP experienced the hospitality of the people of Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas. Sa inyong lahat, maraming salamat po. Your Honor, if during our presentation, you will notice some lapses in our courses of action, please guide us, help us, because on that day, everybody was overwhelmed because of the large amount of illegal drugs confiscated. Dahil kung hindi, sino pa ang magtuturo sa amin? Sino pa ang magtatanggol sa amin? In my previous appearances in this honorable body, lagi ko po kayong naririnig na less than 1% lang of the 230 strong PNP personnel ang naliligaw ng landas. Your Honor, these police officers who are part of this accomplishment are part of the 99% police officers whose only mission is to serve and protect the community. It is with high hope that at the end, that the conclusion of this hearing, the PNP be recognized for this accomplishment. Maraming salamat po, and once again, magandang umaga po sa ating lahat. Yeah, thank you for that information. For the record, I want to wholeheartedly congratulate you for that accomplishment. Wala akong duda. Yes, I just want to set the record straight. yes, sir. Wala akong duda sa inyo. Baka sabihin ninyo, pinatawag ko kayo dito ng hearing dahil marami akong pagdududa. Gusto ko lang paliwanag ninyo sa buong kapuluan kung ano yung nangyari talaga. Yes. Alam ko na habang nagsalita ka, masyadong mabigat yung delivery of words mo. Mukhang galit ka na siguro sa akin, ha? Hindi po, sir. Senator, Congratulations. gusto lang ho namin din magpasalamat sa inyo sa pagpapatawag nyo para mailahad sa ating mga kababayan ang nangyari. At of course, para pasalamatan ng gusto ang pulis at ang mga tiga Batangas, lahat po ng tumulong, ang mga Coast Guard natin, lahat po, mga piskal, lahat po ng tumulong. Salamat po. And thank you rin, sir. Being isang former Chief PNP, thank you for promoting, spot promotion doon sa Chief of Police ng Alitagtag na nagakandak ng checkpoint. Thank you. At least recognize yung kanilang effort. Thank you. Going back to my question, kindly answer the question. Was that intelligence-driven or random checkpoint? Bulaga lang sa checkpoint or what? Random checkpoint, Your Honor. Random. Okay. So, kasi yung ibang nag-isip na
sinit up lang daw, gano'n. So, klaro, random checkpoint. Okay. So, that's talagang the Lord is watching us. Sabi ni Lord, dapat mahuli ka, dapat ma-checkpoint ka, di ba? Dapat ma-checkpoint ka dahil kung hindi yun na-check, napakaraming buhay masisira sa Shabu na yun. So magpapasalamat tayo sa sipag ng inyong mga tauhan dyan. Yun nga lang, diretso na ako sa next tanong ko kanina. First time natin ito ngayon na experience na Shabu, ang traffickers ay mga puti. Di ba? Parang ano tingin mo? Yes, sir. Mr. Senator, pasensya na po kayo ba? Yeah. Pero ito po kasi ay sub judice po, nasa korte na po ngayon. At kami po yung nag-iingat lang at gusto po namin talagang makulong lahat ito. I'm not asking the identities ng mga tao dito. I am just a general impression. Bakit nag-ship yung operations from mga Chinese, ngayon mga puti na involved. Yun lang, that's a general, I don't think this will jeopardize the case in court. Ang akin lang is, if you want to answer, bakit kaya bigla nag-ship na ganito, ibang tao na involved? Your Honor, in as much as I want to answer your question, however, yung case na po is nasa court and there is an ongoing case build-up with the Department of Justice dito po sa pangyayaring ito, Your Honor. Sorry po. Okay, but I just want to impress upon you that yung sub judice na yan, there is a Supreme Court ruling na whatever gustong malaman ng isang legislative inquiry ay hindi po yan covered ng sub judice rule, sabi ng Supreme Court. But anyway, that's beyond sabihin ko lang sa inyo, sinabi ko lang yan. Mr. Chairperson. Yes, sir. Lahat po ibibigay po namin sa inyo, Okay lahat nga. po ng Kaya nga sir, session po. Ibibigay po namin. Kaya nga yung tawag ito, yung executive session natin, Yes, sir. I'm willing to hear everything. Yes, sir. Lahat Okay. po ng info gusto nyo, bibigay po namin sa inyo Okay, po sir. lahat. Yes, sir. Thank you. Thank you for that. So, para hindi ma-break ito, bago tayo meron pang gusto magsalita about this? Meron Mr. pa? Sir, Yes, sir. at this point lang po, anyway, nandito na rin po lahat. I would just like to emphasize na archipelagic tayo, marami tayong isla. At kung makikita po natin ay puro tubig po ito, tamang-tama po andito po ang ating Coast Guard na tingin ko kailangan talaga ng suporta po talaga sila. At hindi lang suporta sa gamit, sa sinasabi nilang radar, pero higit sa lahat sa polisiya, yung tinatawag na pleasure boats, no? Dahil hindi raw nila maipasok, no, ng marina. At this point, Mr. Speaker, Mr. Chairperson, can I give the floor to Commodore Tobilla of the Coast Guard? Yes, Commodore Tobilla, you have the floor. Yes, sir. Thank you, Your Honor. To the other members and everyone present, good morning. I am Coast Guard Commodore Jeronimo Tobilla. I am the Commander of Coast Guard District Southern Tagalog. Thank you very much, Secretary Abalo, sir, for recognizing the Coast Guard. Of course, the complexities of our country is really, when it comes to maritime, is very vast, no? Yung ika nga nila, sir, no? And there's a dire need for us to strengthen our policies and capacitate the Coast Guard in improving our technical capacity in monitoring such boats or watercrafts within our coastal areas and our sea lanes, sir. Thank you. So, anong mga gusto mong pulisiya na pwede natin i-amend? May mga batas ba kayong pwedeng i-amend para to capacitate you some more? Yes, sir. I do believe, sir, that the Marina has amendments for the Memo Circular 2019-01 or the regulations of pleasure yachts in our country. And as the enforcing body of Marina regulations, we are hoping that this amendment will
soon come into reality so that we could strengthen our inspections on this pleasure yacht, sir. Okay. You please coordinate with Marina. And kung kailangan ng Marina ng legislation para dyan, coordinate with us para gawan natin. Yes, Your Honor. Kasi yung sabi mong i-amend ng Marina is, what's that? Executive order? Or It is a memo circular, a sir. memo circular? So, purely administrative in nature. So, if you want it to be a legislated law, then coordinate kayo sa Marina, and my COMSEC is ready to accommodate everything that you want done as far as legislation is concerned. Thank you, Your Honor. Thank you very much. So you want to say something? Captain Anggi, ano kani Anggi na 76? Ha? Pamangkin. Yes, Sir Honor. To the Honorable Chair, good morning, sir, and to the rest of the attendees of this committee meeting. I am Coast Guard Captain Joe Mark Angge, the Deputy Chief of Coast Guard Staff for Maritime Safety Services, CG8. So I would like to take this opportunity to mention to this committee that we need some legislation so that we can better perform our function in checking, particularly this pleasure yacht. So as per our current policy, the pleasure yachts are not subjected to our inspection unless it is being used to carry passengers or cargo. But if it is for personal use, we have less jurisdiction than that. And in aid of legislation, may we recommend, since we are in an archipelagic country, we have more than 7,600 islands. So maybe we can designate a mandatory port for every region or province as the need arises, kung ilan per region or ilan per province, a mandatory entry port for all these pleasure yachts coming from outside the Philippines. Not those Philippine flag pleasure yacht or those domestic registered pleasure yacht, but for foreign going or for those who came from foreign port. So this is for the purpose of cost efficiency, for the purpose for on the part of the government, be it the Coast Guard, Customs, Immigrations, and quarantine. So before they will be heading, since most of the activities of the pleasure yacht, ang pinupuntahan nila is itong mga island or mga resorts na pwede sila magstay coming directly from outside the country. So may we request that there will be a mandatory entry port for each, let's say, major island or region, so that all the government agencies who will be conducting boarding formalities, dun sa port na yun, sir, para wala silang didiretsohan na didikitan na diretsong port or resort na pwede nilang puntahan, but on that mandatory port. Okay, we will do that. We will do that. But right now, you mean to say na merong private yacht dyan nasa karagatan natin, hindi mo sila pwedeng i-checkpoint, parahin mo dahil may informasyon ka, tumawag yung counterpart mo doon sa Canadian Drug Enforcement. O merong isang Canadian dyan na naka-sailboat, papunta dyan, may laman na droga, i-intercept ninyo. So, Coast Guard, hindi mo parang kayang parahin yun porque private siya na sailboat, hindi mo pwedeng parahin? In that case, sir, pwede. Sir. Okay. So, gusto mo yung legislation talaga na obligado silang lahat magpa-inspection once they enter. Animal, walang kwenta, urong yung bayad. Reset! Take note. Thank you. Any more? Nothing more, sir. Thank you, sir. Salamat. Maraming salamat.
Yes, go ahead, Sir, Lucas. clarification lang po yung unang sagot ko kanina whether it's an Intel-driven checkpoint or not po. Your Honor, nagkamali po ako. It is an Intel-driven checkpoint. With regards to the circumstances or kung ano po talaga yung nangyari, we can divulge it during the executive session. Okay. Intel-driven na nagkabulagaan. Yes, sir. Ganun na lang. Dahil na naman yan. Maintindihan mo natin yan eh. We are all in the law enforcement community. Alam natin yan. Matagal na may informasyon na gano'n. Tapos checkpoint tayo ng random checkpoint. Hanggang sa nabulaga tayo, youth, ito na pala yung target natin. Di ba? So Intel-driven pa rin. No question about that. Hindi tayo nagdududa dyan. Normal yan. As I've said, ang importante, nahuli talaga yon, hindi nakalusot. Kahit anong Intel-driven mo dyan, tapos hindi nahuli yon, wala rin kwenta yung Intel-driven operation mo, di ba? So, importante talaga nahuli yun. At we are very happy. We are very happy na nahuli yun. That's all. Ay po, Diyos ko, animal. Ang importante daw nahuli. Hindi mo po pwede alamin mo paano nahuli, kung totoo ba yung huli, kung legit ba yung panguhuli. Animal! May conclusion na agad. Nung mga tao, no. Gusto ko ding batiin yung yung liderato ng Philippine National Police. Yes. Tungkol doon sa sir. Tungkol doon sa drug haul. Kaya lang meron lang kaming tanong tungkol doon sa ano ba ito talaga? Anti-drug operation o talagang checkpoint? Sir, no. Yun lang po yung kasi may mga lumalabas na di umano ito anti-drug operation. Pero may nagsasabi ito hinuli as a checkpoint, kumbaga. Sige, mamaya Yes, sa executive session, Yes, sir. alamin Yes, ko sir. yan. Pero Ay, kinangina ba to? Sagutin mo, executive session, malaman ng taong bayan. Ay, gago na to. Kung legit ba yung operasyon o gawa-gawa lamang o drama. Animal! Executive session nakakainit. we proceed to the next item of this hearing. Sir, before I leave, I just really want to thank you, Senator Bato de la Rosa, for giving us this opportunity. Sobrang salamat po. Maraming salamat po. Walang problema, sir. Magtutulungan tayo, Secretary Abalos. Cover up to guys, cover up. Mikos, cover up. Ginamit si Bato. Cover up to. Thank you. So, ang mag-executive session, si Kuan na lang, General Lucas na lang. Ikaw na. Executive session. Thank you. Buisit. Hoy, public nyo yan para malaman naming lahat. Executive session, walang kwenta. Lahat to guys, Mikos to. Okay. Nakakahiya to sa sambayan ng Pilipino. So, for the executive session later on, those who will be joining us are the following: Police Brigadier General Lucas, Police Colonel Belmonte, ikaw yung PD. Ang matindi, wala nang kwenta. Ano ka? R7. Wala Colonel na. Atienza. Ano ka? Legal Service. Lieutenant Colonel Hernandez. Ano ka? Isto. Okay. Colonel Lano. Bano. Bata ko ito sa IG ah. Ano ka? Case officer. Dahil ano ka? Anong assignment mo doon? Regional officer. So ano ka sa Arto? Chief? Santo Tomas, Batangas. Okay. Pwede ka umupo dyan. Si Police Major De Luna. Saan siya? Ay, Hepe. Kasama siya mamaya. Okay. For IOC. Ito. IOC.
apat na investigator on case. Police Major Bakay. Legal officer ng Batangas. Okay, thank you. So now we proceed to the next item, which is the alleged PDEA leaks. Alam natin, napaka-importante po ito. O ito, pakinggan natin ito mga kabisdaka. Ito, General, PDEA Alex Quedayon. Ito. Lasso, sir, you want to brief us about all of these things? Yeah, you have the floor. I would like to have an opening statement also, sir. Yes, go ahead, sir, go ahead. The Chairman, Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, fellow guests, good morning. With the indulgence of this esteemed committee, please allow me to read a short statement conveying our support to this hearing, but our apprehension on one of the resource persons, Mr. Jonathan Morales. On April 9, 2024, I received a letter dated April 7, 2024, from Mr. Jonathan A. Morales pertaining to alleged classified documents which Morales claimed he initiated but were eventually left in his former office, the PDEA Intelligence and Investigation Service, upon his dismissal from PDEA. With his letter, PDEA conducted an investigation on the matter. Based on our investigation, the PDEA and this Honorable Senate Committee cannot expect any genuineness from Mr. Morales on the following reasons. On the screen is his PDEA personal data sheet in the custody of PDEA. Morales misrepresented himself when he applied with PDEA in 2008 by intentionally omitting that he was previously charged and in fact dropped from the rolls or dismissed as a member of the PNP. He should have been dismissed earlier or denied employment by PDEA should his perjured statement in the personal data sheet that he submitted had been timely discovered. Under oath, Morales did not disclose that he was earlier dismissed from the PNP. Morales joined the PNP in 1993 and was dropped from the rolls twice. Mr. Morales was appointed in April 26, 1993, and a little over a year only, he was dropped from the rolls in April 25, 1994. After getting reinstated in the PNP on December 13, 1997, a gap of 3 years, Morales got suspended from July 1 to September 29, 2007, and again dropped from the rolls on August 28, 2008. In 2009, Mr. Morales was hired as an Investigation Agent 1 in PDEA. In the PDS that he submitted with his application, Morales made it appear as if he did not have a broken service in the PNP. There was continuity in his assignments. The PDEA likewise dismissed him from the service in November 21, 2013 for dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Attendant accessory penalties of cancellation of eligibility, forfeiture of retirement benefits, disqualification from employment in the government service, and bar from taking civil service examinations. Morales appealed this decision before the Civil Service Commission, the Court of Appeals, and the Supreme Court, but all appeals were dismissed. Apart from administrative cases, criminal cases were also filed against Morales for robbery extortion before RTC of Quezon City, Branch 76, but the case was dismissed on July 24, 2014. He was charged by Mark C. Tan and Judy Tan in the amount of 8 million pesos. Violations of Section 91 and 92, Article 11 of RA 9165. Failure to testify and bungling. This is before RTC Branch 79 in Quezon City, but Morales was acquitted on November 30, 2023. Violation of Section 92, Article 11 of RA 9165, bungling before the Office of the City Prosecutor, San Fernando City in Pampanga, but was dismissed on February 3, 2016. Violation of Article 180 of the Revised Penal Code, false testimony with criminal case number before the Municipal Trial Court in cities in San Fernando, Pampanga, Branch 4, which is still pending.
This statement is not meant to preempt the noble purpose of this inquiry, but simply to aid the Honorable Senate Committee in discerning the intent behind the allegations of Mr. Morales. Last April 16, 2024, I sent a letter to the Honorable Chairman of this committee stating therein that all the allegations of Mr. Morales in his letter are fabricated and have no basis. We submit to the Honorable Committee in the interest of upholding the truth. Thank you, sir. Thank you, sir. Before we continue, 1 minute break. CR lang, sandali. Dali lang. Pambihira mga kabisdak, ito na nga ho ang galawan ng mga bangag. Talagang ang hearing na ito hindi para doon sa PDEALEX na mapatunayan totoo ba hindi. Ang hearing na ito ay pagwasak sa kredibilidad ni Morales. Ito na ho tayo. Walang kwenta yung hearing sa 13 billion na drug haul, walang kwenta yon. Lalo lang nilinis ni Bato at pinatunayan lang nila na mga duwag itong mga to pagdating sa Polvoron. Sinang-ayunan pa ni Bato, grabe, ang tindi. Magaling maglaro itong Marcos admin. Gamit talaga lahat ang mga resources. Pero anyway, husgahan natin si Bato. Hindi mo, sabi ko nga sa inyo, mikos-mikos po ito eh. Walang kwenta itong hearing na ito. Ito ay pagwasak lamang sa kredibilidad ni Morales. Ayan yung ano nila eh. Ayan yung game plan nila. Pati mga itong binasa ni ni Lasso. Yan ay pakawala na ho ng mga mga ensaymada balager, mga kabisdak. Yung kredibilidad ni ni Morales winasak na. Ngayon yung mga banat ni Lasso ngayon, yan din po yung banat ng mga ensaymada. So ibig sabihin, wala tayong aasahan sa hearing na ito. Wala ito. Umurong yung yagbols ni Bato, dapat nga ho, pinara ho yung ganong klaseng deliberasyon. Kasi hindi naman si Morales ang hiniring dito. Ang hiniring dito yung PDEALEX. Dapat diretsang tanong na lang. Yun ay pinasak yung kredibilidad ni Morales. Hayaan muna natin yung tunay na issue. Mamayang gabi ho, banata natin itong mga to. CR lang. Hintayin natin. Wala ho kayong kwenta, Senator Bato. Sorry Masyado pong halata. Mikos-mikos. Mamayang gabi, banata natin to mga alas 8. Di na po tayo mag-live mamayang alauna. Patapusin na lang ho natin itong hearing ni Bato. Tingnan po natin kung may mangyayari ho. Panoorin na lang ho natin. Kasi wala na ho, yung 13 billion drug haul, congratulations na ho. Saludo si Bato sa nangyayari. So ibig sabihin, naniwala ho siya. Yung operasyon na yun ay lehitimo. Ayan na ho. Paglilinis, meron pang executive session. Bihira, executive session pa. Executive session. Executive session. Bakit executive session? Kaya nga ho kayo nag-hearing dyan sa Senado para malaman ng sambayan ng Pilipino Okay, kung ano wala ang pa si General Lasso. nangyayari. Hindi yung tinatago Tinatago lang din yung nangyayari. Jonathan Morales. Sus ko ba to? Yes, Your Honor. Yung lahat ng sinabi kayo na ni General Moro Lasso na mga records mo, totoo yun? Your Honor, yung sinasabi niya na nag-apply ako sa PIDEA na drop ako, I complied dun sa recruitment committee during no interview sa PIDEA and i-present ko naman po. Siguro yung pinakikita niya, ito po yung mga naunang documents na hiningi sa akin na itong anong masasabi mo rito. Nag-comply naman po ako doon sa recruitment committee noon bago ako na-appoint sa PIDEA. And doon sa sinasabi niya mga cases. Anong compliance mo doon? Bali, nag-submit po ako doon sa doon ng PDS at naka-state po ron na ako po ay na-drop sa PNP during nung aking recruitment. During your recruitment? Opo. Kaya nga po ako binigyan ng appointment
Kasi hindi naman po pwede na ako kasi ang appointment ko sa PIDEA is re-entry. Re-entry doon sa government. Kasi hindi naman po ko muna drop from roles ka, wala ka ng bar ka na doon sa pagpasok sa any government agency. Drop pa lang po 'yun, hindi po yung Kaya nung time na 'yon, nung tinanggap po ako sa PIDEA at binerify naman po ito ng PIDEA, yun po yun. Kasi nag-comply po ako doon sa recruitment process Ngayon po, yung sinasabi ni ni Director General Lasso na yung mga cases filed against us hindi lang po ako kasi yung extortion doon sa kaso ni Mark Tan yung pinail sa ombudsman ng NBI at nagkaroon kami ng criminal case sa Quezon City, ito po na-exonerate kami. Doon sa for the record, Your Honor, exonerated po kami doon sa ombudsman at doon sa Quezon City RTC, panalo po kami. And yung pinail na naman ng PIDEA na sinasabing violation ng Section 91 and 92, ito po ay acquitted po ako nitong November 30. Kaya nandito po, kasama natin dito sa sa bulwagang ito, yung complainant, si Attorney Del Valle. At siya yung nag-present doon sa ni-represent po niya yung PIDEA. At hindi po nila napatunayan na ako ay nagbangling at nagpabaya sa kaso. Dahil nung ma-dismiss ako, nung matanggal ako sa IIS, na nilipat kami sa PIDEA NCR, inalisan po kami ng karapatan na makabalik doon sa sa IIS. Yung mga dokumento hindi na nga po ako nagkaroon ng access. Hanggang sa ma-dismiss po ako, nawalan po ako ng access doon sa mga dokumento, lalo na doon sa mga cases na inaatinan ko. Kaya ang ginawa ng PIDEA bilang panghaharas sa akin, kinasuhan nila ako ng mga gawa-gawang kaso para masira po yung aking credibility. Yan po ang sa akin for the record, Your Honor, yung mga ibinato nilang kaso sa akin, talagang inaatinan ko po. Talagang sinisikap ko po talaga na patunayan na ako ay inosente. Ito po nagtataka lang po ako sa halip na bigyang pansin yung mga records o yung mga classified documents na naandun po sa tanggapan ng IIS, bakit sinisira nila ang pagkatao ko? Bakit hindi nila pansinin yung nilalamang classified information na isinapubliko? Ako po nagtataka po ako, kaya po ako lumabas. Gawa ng nananahimik po ako nadamay po ako dito sa dokumentong pinresinta ng isang vlogger na si Maharlika. Hindi, nananahimik po ako Ang ko po dyan, ang tingin ko, nagkaroon po ng awayan sa loob ng PIDEA. Doon po ako nagtataka, ba't ako nadamay dito? Di ba? Hindi ho kaya nag-umpisa ito doon sa ipinalabas na video doon sa social media na ang involved ay yung tila galit na galit na PIDEA Director General. Kasi kung titignan ninyo, yung video, hindi makakalabas ito sa publiko. Kinakailangan puntahan mo pa doon sa NBR para i-download mo mismo yung video. Bakit yung video nakalabas na dapat nasa pag-iingat ng Counterintelligence Office ng PIDEA? Hindi ho ba? Hindi kaya itong mga lumalabas na dokumentong ito ang dahilan para lamang hiyain yung PIDEA Director General? Ako nagtatanong lang po, wala ho akong masamang tinapay kay Director General Lasso. Malaki po ang respeto ko sa mga opisyalis ng gobyerno. Pero sa aking bakit lumabas ito? Itong dokumento na ito, nung makita ko, nung sinabi sa akin na itong pre-ops, yung authority to operate, nung makita ko ho na ipinipresenta rin sa video, ako ho yung investigador na humarap doon sa confidential informant. At yung confidential informant na yun, kinunan ko po ng statement. Bakit ko po sa kinunan ng statement? Kasi po, yung kanyang mga ipinakikitang litrato, masyado pong mabigat yung mga involved.
Sinong mga involved doon? Ang involved po doon, yung nakita ko mga litrato, no? Merong artista, may politician, may mga civilian. Ngayon po, tinanong ko po siya, sino ito? During nung kinukunan ko po siya ng ano, kasi ayoko pong sa akin magmula yung pag-identify. Gusto ko sa kanya magmula yung identification. At yung mga nandun litrato, 5 litrato po yun sa pagkakatanda ko, iba't ibang klase, iba't ibang okasyon, iba't ibang pagkakataon. Yun po yung ano. Ngayon, nung tinanong ko siya, sino ito? Kahit alam ko po na kung sino yon, sinabi niya, sir, si ano po yan? Si Maricel. Maricel Soriano po. O maliban doon, ano pangalan nito na tawag niyo? Maria. Ngayon po, eto, sabi niya gano'n, eto sir, si ano po ito? Si Bongbong Marcos. Maliban dito, ano pangalan nito? Bonget. Yun po yung sinabi niya. Siya po ang nagsasabi, hindi po ako. Siya po ang nag-identify, hindi po ako. Ako'y nagtatanong lamang po bilang investigador. Maliban dito, sino pa ang nakikilala mo rito? Yung iba nga po, tinakpan po niya ng pentel pen. Dahil nga ayaw niya na i-reveal sa akin yung iniingatan niya rin. May mga iba pong mga personalidad doon na hindi ko na po matandaan yung mga pangalan. Ngayon po, doon po sa opisina, no kinunan ko ng statement, yung confidential informant, kung sino po yung present na naandun na kasama ko doon sa opisina, inilagay ko po yung pangalan. Kaya po, no kinuha ko yung statement tayo, nakalagay po roon sa harap nina. So sino yun? Mga kasama mo? Makikita po yun doon sa ano. Kaya nga ang ano ko doon sa... Hindi mo ma-recall? Hindi ko po ma-recall kasi sa dami na po. Hindi lang po yun ang kaso na nahawakan ko sa PIDEA. Meron po dyan na wala ng Armalite, ng M4, ano? Ang involved, isang regional director. Meron ako na imbestigahan dyan, isang director din ng legal, logistics management service. Nakasuhan din po yun, na tanggal na po. Meron po isang regional director sa Mimaropa, na imbestigahan ko rin po yun. Hindi lang po isang kaso na ang naimbestigahan ko siya, pati ho yung mga drug company, na kilalang drug company, nahawakan ko rin po yung kaso niyan. Hindi po hindi po yun na usual yung kumbaga sa yung mga kinukunan ko ng statement diyan na hindi lang isang beses, marami po. Kaya kung tatanungin niyo po ako kung sino yung mga nakalagay doon, hindi ko po tatandaan kasi kinakailangan ko yung dokumento. Kagaya po niyan. Sandali. Sir, so you confirm na yung papel na yon na nagkakalat ngayon sa social media, yung dalawa, yung pre-operation report at saka yung authority to conduct operation, are they authentic documents? There are no such documents, Your Honor. There are no such documents? Yes, Your Honor. So ngayon, na nandyan ngayon, so deny mo yan na hindi yan dokumento ng PIDEA? Yes, Your Honor. Your Honor. Yes. Ganito, sir. Your Honor, ako naiintindihan ko si General Lasso eh. Kasi yung mga nai-involve dun sa dokumentong yun, yun yung appointing authority na nagtiwala sa kanya para dyan sa kanyang hinahawakan posisyon sa PIDEA. Sa akin wala pong unang-una, kamatayan po ang matatamo ko rito. Wala akong mapapala. Ang concern ko lang po dito bilang dating alagad ng batas, lumabas na sa publiko ito. Sampal po ito sa mga tulad nating alagad ng batas. Ano ang gagawin natin? Magtatanga-tangahan na po ba tayo, Your Honor? Dito sa mga information na nalathala doon sa publiko. Magwawalang bahala po ba tayo? Ang tanong ko papaano yung mandatong pinagkaloob ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, lalo na dito sa butihing Director General ng PIDEA, ano ang gagawin natin? Kagaya niyan, may nilabas na naman si Maharlika. Yung sinasabing 2 minutes lang yung kinandak na drug test result.
Wala ho bang authority ang PIDEA na mag-issue ng subpoena duces tecum ad testificandum against dun sa doktor at dun sa medical technologies, ganun din dun sa drug testing facility. Sana pinagpapaliwanag, hindi dapat siguro it's unfair din to accuse General Lasso dahil he was not the director at that time. Sino bang director ng time na yon? No, sir, Your Honor, hindi po natin, lilinawin ko, hindi ko ina-accuse si General Lasso. Ang inaano ko lang po is yung mandato. Po pwede naman po siyang mag-utosin, mag-conduct ng confidential investigation, magpatawag ng investigation sa PIDEA, katulad ng ginagawa sa mga ordinaryong tao. Kung meron tayong mga suspected na drug offenders, hindi ba nagkakandak tayo na confidential investigation o investigation? Hindi po ba? Bakit hindi natin ipatupad ng tama, ng equal itong batas? Kaya nga kaya po ako talaga nagsikap ako na makarating dito at sumulat sa inyo upang magkaroon tayo ng sapat na batas. Kasi kung titignan ninyo, itong problema natin na minumulto ang ating Pangulo, hindi po sana darating dito sa sitwasyon na makakaladkad ang pangalan ng Pangulong Marcos kung ginagawa lamang ng PIDEA yung kanyang mandato. Kung ito nagpatawag kagad ng investigasyon, halika, ano yung sinasabi mo? Halika, dito tayo, umupo tayo, titipahin ko yan. Ano yung sinasabi mo? Ilabas mo yung ebidensya mo. Sana ganun Okay. Balik tayo doon sa mga papel. Yun ang ating gustong malaman kung talaga totoo eh. You confirm na papel mo yun? Ikaw nagpirma nun? Yes, Your Honor. Ako yun po yung in accordance with PIDEA Manual of Operation. Yun po yung usual na ginagawa namin. Alam niyo po, nakakaawa nga yung mga dati ko kasamahan dyan. Dahil under duress sila. Kinuha sila, pinapunta ng opisina at pinag-execute ng affidavit. Bakit? Para lang i-refute, para i-deny yung mga nangyari noong 2012. Ano yun? Hindi ba dapat alamin natin kung ano yung katotohanan sa likod na yun? Yung address ni Maricel Soriano po, Your Honor. So, totoo yun, sir, na pinapag-execute yun ng affidavit yung mga tao na yun? Hindi po totoo, Your Honor. Ang nangyari po, nung sumulat po siya sa akin, ay siyempre, bago namin umpisan yung investigasyon, mag-uumpisa kami dun sa sulat niya. Yung mga kasamahan niya noon na andyan pa ngayon sa PIDEA, ay nagsabi sila na walang ganun nangyayari, na meron siyang informante na in-interview, ginawan ng sworn statement. Kaya po sila nag-execute ng affidavit at nandito po sila ngayon. Pwede niyong tanungin. Hindi po namin sila funersa. Pwede pa upuin natin dito. Sino yun? Sino mga yun? Sinong upuin natin? Kasama po namin, Your Honor. Please, patawag natin. Sergeant at Arms. And by the way, Your Honor, if I may add, yung sinasabi po niya na hindi siya dismissed from the PNP, meron kaming copy of the orders coming from the Philippine National Police kasi nag-conduct kami ng background check sa kanya and he was really dismissed. Special Orders number 3106 dated November 19, 2008 na appoint po siya 2019. Confirmation of dropping from rules. Paragraph number 4. Dropping from the rules effective August 28, 2008 of PO1 Jonathan A. Morales, 008519 PNP, SPD, Southern Police District, as published in SO number 808346 HSPD dated October 24, 2008 is hereby confirmed. So talagang niloko po niya yung PDS na finilapan niya na isinabmit sa PIDEA asking for appointment. Kasi kung nalaman po sana yon, hindi po siya i-accept sa PIDEA. Ako po ay, tama po yung sinabi niyo, wala pa ako sa PIDEA noon nangyari itong mga to. But we are basing on records. May mga papeles po kami na hawak. How can he deny?
So ito po yung Yes, you may answer. Your Honor, yung pinakikita niya, no, ulang-una, ngayon ko lang nalaman doon sa sinasabi ni Director General Lasso. Ang tanong ko lang, Your Honor, Mr. Chairman, ito bang dokumento na ito ay formally served sa akin? Meron ho ba siyang ebidensya na magpapatunay na yung sinasabi niyang dismissal order ay pinareceive sa akin? Notified ho ba ako para sabihin na ito ay pinasisinungalingan ko o nagsinungaling ako? Dapat yan, natanggap ko yan para alam ko. Sandali. Hindi mo natanggap yung dismissal order mo? Wala po ako natatanggap. Kaya nga po... So, hindi mo alam na na-dismiss ka? Hindi ko po alam. Kasi nga, ang may problema po dyan is doon sa recruitment ng PIDEA dahil na ako po, nag-comply ako doon sa hinihingi ng PIDEA eh. Naghingi po ako eh. Hindi ko, ngayon ko nga lang po nalalaman yan eh. Hindi kaya... I'm trying to be objective here. Kung ikaw PO1, nalalabasan ka ng order na dismiss, hindi mo alam yun? No, Your Honor, hindi ko po alam. Kasi kung alam ko man yan, na-receive ko po yan. Sorry. As I've said, I'm trying to be objective here, pero parang very irregular na hindi mo alam na dismiss ka na pala serbisyo. Ako forgive me if this comes offensive to you. But para sa akin, PO1 ka, may lumabas na order na dismiss ka, hindi mo alam, tumatanggap ka pa ng sweldo noon after nung lumabas yung order. Kung hindi mo alam ang order, nalaman mo ba na may sweldo ka pa na dumarating? Yes sir, wala akong Your Honor, nung nag-apply ako sa PIDEA at pinag-comply naman nila ako doon sa mga requirements, nakapaghingi pa ako ng mga clearance eh. Nakapag-clearance pa po ako. Hindi ako makaka-transfer kung walang clearance na binibigay sa akin ang PNP. Okay. Nag-clearance po ako. Kaya nagtataka ako doon sa ipinakikita ni Director General Lasso. Itong hearing natin na ito is very important. Very important ito. Kaya nag-present din sila ng kanilang facts about you or maybe against you dahil nga gusto lang nila to set the record straight. No problem with that. Pinapakinggan ng committee na ito. Pero ang atin talagang pinaka-main objective dito is malaman kung totoo yung dalawang papel na nag-circulate. So sabi nila hindi totoo, sabi mo totoo. Kino-confirm mo na totoo yung papel na yon. Totoo po. At kung ito ay totoo, may sinabi ang PIDEA, sir, this is not in your formis. Sabi mo, nasa... Yes, Your Honor. Certification. Sir, yung formis po is a record of all the plans and operations that we conduct. Ito po ay hinahawakan. It is called the PIDEA Operational Reports and Monitoring Information System. So, kailan ito nag-start, itong system na ito? Anong year? 2014. So, yung kaso mo, yung... Yes, Your Honor, 2012, wala pa pong ganyan noon. Formis, wala pa yan noon. Opo, hindi yan eh. Yung sinasabi lang formis, yung wala na ho ako dun eh. Yung Okay. kung yan, kagaya niyan. Your Honor, Yes, sir. Wait. totoo wala pong formis pa nung 2012. Kaya lang, meron po kaming data monitoring system of the National Operations Center. Dala po namin yung mga binders namin ngayon to prove to you that there is no such entries na sinasabi po niya. Kasama po namin. And by the way, sir, nandito na po yung apat na tumestigo or nag-execute ng affidavit that wala pong nangyaring ganun sa opisina nila nung panahon na yun. Sino yung apat? Yung apat. Yun lang. Take your seat. Take your Sorry, seat. sir. Correction. 8 po sila. 8. 8. Yung mga bagong kuwan, yung 8,
please take out kayo. Kumsek. May we request the new guest to please stand up and raise your right hand. Yung iba po, ma'am. Sama-sama na rin po. Parating pa lang. O, sige. Paupo na lang, sir. Ay, patayo muna, sir. Sorry. Para please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation? Thank you very much. Please take your seats. Please take your seats. Kayong apat. Yes. Walo. So kayong apat muna. Wala pa yung apat dito. Kilala nyo si former PDEA agent Jonathan Morales? Kasama ninyo noon? So, according to your director, nag-execute kayo ng affidavit na walang nangyaring ganong insidente nung araw na yon. Totoo yon? Jonathan Morales, kilala mo itong apat na PDEA agents? Your Honor, ako po ay naiintindihan ko po yung kanilang pinanggagalingan at yung kanilang sitwasyon ngayon. Kasi kung sila magsasabi ng totoo, kapalit po yun ng kanilang karir at serbisyo, pagkain po sa kanilang mesa. Naranasan ko po yan nung magsabi ako ng totoo. Ito pong hawak ko na pinagsamang sinumpaang reklamo na inadminister mismo ni Director Hil Pabilona na isang abogado. Kaharap niya yung dalawa pang ahenteng kasama ko, inirereklamo namin yung irregularidad dati sa PDEA. Pero ano nangyari noong panahon niya? Binaliwala nila ito. Binaliwala nila. Matagal nang nangyayari sa PDEA. Kapag ka ikaw, kumalabang ka sa sistema, sigurado malayo mararating mo outside PDEA. Magiging sibilyan ka. Ako naiintindihan ko yung pinanggalingan ito mga kasama ko na ito. Hindi ko po sila masisisi dahil ang mawawala sa kanila yung pagkain sa mesa ng kanilang pamilya. Naranasan ko po yan eh. Naranasan ko po yan. Okay. Sige. Kayong apat, nandun kayo nung araw na yun, yung 12? Wala. So how can you testify na wala palang kayo doon? Nung araw na supposedly in-entertain niya yung deponent doon sa headquarters ninyo. Sir, wala po ako that day. Wala ka doon? Ikaw? Wala ka doon? Po, sir. Wala. Ikaw? Walang nangyaring ganun. O, ikaw? If Wala I ka? may, Your Honor, March 10 is a Saturday. Ha? If I may, Your Honor, March 10 is a Saturday, 11 is Sunday. Regardless, ang tanong ko kung nandun kayo, hindi. We were Wala. not in the office on So you were not those there? days. Yes, sir. So how can you testify na walang nangyaring ganun? Sir, sa statement po ni Kuya Jonats, ang sabi po kasi niya doon is, alam po ng buong compound ng PDEA kung ano yung nangyayari doon that day. And he could have been talking possibly before April 10, baka April 9, pero, ay March 9. Kasi po sa pre-ops niya was dated March 10, which is, 11. March 11, which is a Sunday. Pero yung sabi po niya na alam po namin lahat at na-witness po ng mga kasama sa opisina na may taong pumunta doon at na-interview po niya, hindi po yun totoo, hindi po namin alam yun. Yun po yung nandun po sa statement namin, sir. So, safe statement lang yon na wala kayo doon. Hindi yan totoo dahil wala kayo doon. Pinapasinungalingan po namin yung statement na alam po ng buong compound ng PDEA yung nangyayari doon. So, what do you mean by alam na buong compound? Sinong mga ibang nakakaalam doon nung sinabi mo? Jonathan? Your Honor, yung representation ng yung kung isasabihin ng ng mga kasama ko na apat sila, yung buong compound
kumbaga sa yung sinasabi lang ngayon, no, inconsistent po, Your Honor, ano? Kasi Ganito na lang, mag-identify ka kung sino yung matagal mo itong kilala mga kasamaan mo. Mag-identify ka Your Honor, sinong nandun. doon sa sworn statements, doon sa kinuha kong sworn statement, na andun po yung pangalan kung sino po yung naka-witness during nung taking ng sworn statement. As far as Yung sinasabi ko po sa inyo, normal na course na ginagawa ko kapag tumitipa ako ng sinumpaang salaysay, kapag yung nakaharap na andon, nilalagay ko po yung pangalan. Kaya nga, Opo. in this particular instance, ma-remember mo kung sinong agent kaharap mo na Your sinabi Honor, mo doon? sa tagal po ng panahon, humigit ko bulang sa 10 taon na po, hindi ko po ako makapagsalita kung sino po yung nandoon. Kasi kagaya po ng sinasabi nila, wala sila sa ganito. Yung pong trabaho namin sa PIDEA, wala pong Sabado o Linggo. Kapag dumating ang informant, yun po yung ine-entertain po namin yan. Kung kailangan trabaho o kung ano, ganun po yun sa amin. Wala pong Sabado at Linggo. Ngayon, naintindihan